Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Maria Eliza Ferrer from NEUST Karanglan Off Campus, BEd 4. Ngayon, pag-uusapan natin ang climate change. Tara! So let's start with the overview. All biomass are universally affected by global conditions, such as climate that ultimately shape each biomass environment. Ibig sabihin, all biomass or types of ecosystem around the world are affected by global conditions, especially the climate. Ibig sabihin, ang bawat uri ng kapaligiran o tirahan ng mga halaman at hayop ay naaapektuhan ng pagbabago ng klima. Scientists who study climate have noted a series of marked changes that have gradually become increasingly evident during the last 60 years. So, the scientists who studied climate have observed a series of marked changes sa ating panahon o weather patterns sa unti-unting naging mas halata sa loob ng huling 60 years. Ibig sabihin, over the past decades, napapansin na ng mga scientists ang malalaking pagbabago sa ating klima, gaya ng pag-init ng mundo, pagbabago ng mga pattern ng ulan, at pagtaas ng sea levels. Climate change is the term used to describe these altered global weather patterns. Ito yung mga pagbabago sa klima ng buong mundo, lalo na yung pagtaas ng temperature o global warming. Dahil dito, nagkakaroon ng iba't ibang epekto sa kapaligiran, tulad ng matitinding tagtuyot, pagbaha at iba pang natural disaster. Ang pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide sa atmosphere o yung mga greenhouse gases na galing sa pagsunog ng fossil fuels, pagputol ng mga puno at iba pang mga gawain ng tao. In short, climate change happened because human activities are increasing the amount of carbon dioxide in the air, causing the earth to warm up and changing weather patterns worldwide. Climate change is just a natural event but a serious global concern that affects all living things on Earth. Let's watch this NASA video to discover the mixed effects of global warming on plant growth. While scientists found that warmer temperatures in the 1980s and 1990s caused an increase in plant productivity, this advantage has since been counteracted by more frequent droughts. Since instrumental measurements began in the 1880s, the past decade is officially the warmest on record. Previous research suggested that in the 1980s and 90s, warmer temperatures and higher levels of precipitation, factors associated with climate change, were generally good for plant growth. But it is possible we've had too much of a good thing. An updated analysis published this week in the journal Science indicates that as temperatures have continued to rise, the benefits to plant growth are now overwhelmed by longer and more frequent droughts. Scientists from the University of Montana investigated global net primary production of land plants using satellite data from the past 3 decades. An instrument on NASA's Terra satellite provides insight as to whether plants are actually benefiting from a changing climate. High-resolution data from the Moderate Resolution Imaging Spectral Radiometer, or MODIS, indicate a net decrease in primary production from 2000 through 2009 as compared to the previous 2 decades. Primary production is a measure of plant growth and the first step in the carbon cycle. Carbon enters the atmosphere from a variety of sources including deforestation, fossil fuel burning, and wildfires. Plants absorb carbon from the atmosphere and use it to grow. As they continue to grow, they pull down more carbon and slow the increasing concentration of carbon dioxide in the air. It is important for scientists to monitor changes of primary production as changes in plant growth affect the balance of carbon between the atmosphere and terrestrial ecosystems. This visualization represents the amount of carbon that was removed from the atmosphere by plants during the warmest decade on record. An increase in primary production, as indicated in green, tells us that plants are removing carbon dioxide faster than they usually do, while a decrease in primary production in red means that carbon dioxide is being removed more slowly.
Higher temperatures led to longer growing seasons and increased amounts of water and sunlight in the northern hemisphere, causing a net increase in atmospheric primary production. But it was not enough to offset the decrease in carbon absorption in the southern hemisphere, leading to more carbon dioxide in the atmosphere. Africa, for instance, suffered a severe drought in 2005. Crops suffered major losses, and with less green vegetation to fix the carbon, there was more of it left in the atmosphere. The planet as a whole experienced a net decrease in primary production over the past 10 years, but it was a modest decrease. This research reinforces the idea that climate variability is complex. With increasing demands on our natural resources, a growing population, and expansion of biofuel production, it is critical to monitor the large-scale changes in plant growth and how it affects carbon levels. Sa video, ipinaliwanag kung paano nagbago ang epekto ng global warming sa mga halaman sa paglipas ng panahon. Noong 1980s at 1990s, ang mas mainit na temperature at mas maraming ulan ay nakatulong sa mas mabilis na pagtubo ng mga halaman. Pero habang patuloy ang pag-init ng panahon, nagkaroon ng mas madalas at mas matagal na tagtuyot, kaya nababawasan na ang kabuuang plant growth sa mga nakaraang dekada. Gamit ang satellite data ng NASA, napag-alaman ng mga scientists na bumaba ang dami ng carbon dioxide na na-absorb ng mga halaman, lalo na sa mga lugar na tinamaan ng matinding tagtuyot tulad ng Africa noong 2005. Dahil dito, mas maraming carbon ang naiipon sa atmosphere na lalong nagpapabilis ng global warming. So, on the specific impact of global climate change on plant, makikita natin sa module ABCD yan. So, ang tamang sagot doon, ang mas mainit na temperatura ay pinapahaba ang growing season ng mga halaman, kaya mas marami silang kailangan na tubig, ngunit pagdating ng taglamig, mas maikli at mas banayad na ang winter, kaya hindi na namamatay ang mga peste. Dahil dito, mas tumataas ang panganib ng malalaking pest infestation sa susunod na mga season. Sa madaling sabi, ang sobrang init ay hindi na nakakatulong sa mga halaman. Imbis na lumago, mas nagiging mahina sila sa kakulungan ng tubig, nutrients at sa pest attacks. Kaya ang epekto ng global warming sa plant growth ay halo-halo. Pero sa kabuuan, mas nakakasama na ito sa kalikasan at sa balanse ng carbon sa ating mundo. I don't think people understand the difference between weather and climate. Let's clear things up. Weather is all about what's happening in the sky right now. Think of it as Mother Nature's mood swings, sunny one moment, stormy the next. Temperature, humidity, rain, clouds, wind, you name it. Weather can change by the minute, hour or day. Remember that surprise rain shower on a sunny day? That's weather for you. But climate, that's a whole different story. Climate is the big picture, the average weather over 30 years or more. It tells us what to expect over long periods. So, while a tropical region is typically warm and humid, a polar region stays cold. To sum up, weather equals short-term changes. Climate equals long-term patterns. Now you know the difference between weather and climate. Keep exploring the world of science with us. Marami kasi ang nagkakamali sa pag-aakala na kapag may isang kakaibang weather event tulad ng isang malamig na week sa buong June ng Indiana, ay ibig sabihin ay may global climate change na agad. Pero hindi po ganon. Ang isang malamig na week o mainit na araw ay weather-related event, hindi climate-related. So paano nga ba natin mapaghihiwalay ang climate at weather? Climate refers to the long-term and predictable atmospheric condition ng isang lugar. Ibig sabihin, ito yung karaniwang temperature at ulan sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon, maaaring taon o dekada. Halimbawa, kapag sinabi nating the Philippines has a tropical climate,
Ibig sabihin, mainit at maulan ang klima dito sa buong taon. Hindi nito tinutukoy kung umulan o hindi ngayong araw kasi yun ay weather na. On the other hand, weather refers to the short-term condition ng atmosphere gaya ng ulan, hangin o temperature sa isang particular na araw o week. Kaya nga ang mga weather forecast ay karaniwang para lang sa 48-hour cycles o 2 araw. May mga long-range forecast din pero kadalasan ay hindi ganon ka-reliable. When we talk about climate change, we can understand it better by dividing it into 3 main areas of study. Ito ay ang evidence of current and past global climate change. Number 2, drivers of global climate change. Number 3, documented results of climate change. It is very important to keep these 3 aspects separate when we read or watch news about climate change. Madalas kasi sa media reports, naghahalo-halo ang mga information. Minsan ang mga data o ebidensya ay nagpagkakamalang dahilan o kaya ang resulta ay tinawag na ebidensya. Dahil hindi pwedeng bumalik ang mga scientists sa nakaraan para direktang sukatin ang mga variable gaya ng average temperature at precipitation sa bawat araw ng daang-daang taon, kailangan nilang gumamit ng indirect measurement. Sa madaling salita, hindi nila nakikita ang eksaktong temperature noon, pero may mga paraan para alamin iyon sa pamamagitan ng pangmatagalang talaan. So, paano ba natin malalaman na nagbabago ang klima? Ang global climate change ay may matibay na ebidensya, tingnan natin ang ilan. Number 1, ang Antarctic ice cores o yung time capsule ng nakaraan. Ano ang ice cores? Ito yung mga sample ng yelo na kinuha sa malalim na bahagi ng Antarctica o sa Russian Vostok Station na umabot ng 3,000 meters ang lalim. Ang yelo dito ay nabuo sa loob ng 420 years. So, paano ba ito nagpapatunay? Ang yelo ay parang time machine. May mga bubbles ng hangin na nakakulong sa yelo. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa temperature at carbon dioxide level sa nakaraan. Sa pamamagitan ng pagsukat ng carbon dioxide na natrap sa yelo, natutukoy ng scientists ang past atmospheric carbon dioxide concentration. Ang temperature sa nakaraan ay tinutukoy sa pamamagitan ng pagsukat ng deuterium o yung isang isotope ng hydrogen sa yelo. Pinapakita sa graph ang figure 10.1a or ang temperature change sa loob ng 400,000 years. So, ano ba ang pinapakita rito? Kung paano nagbago ang init ng Earth sa loob ng 400,000 years. So, ang key parts natin dito ay y-axis or yung vertical, ibig sabihin temperature change yon. Yung 0 degrees Celsius naman, normal average temperature. Pag above 0 degrees Celsius, mas mainit kaysa sa average. Pag below 0 degrees Celsius, mas malamig kaysa sa average. Yung x-axis naman o yung horizontal, years before present, yung mga taon bago ngayon. Kung paano natin to babasahin? Yung linya pataas, ibig sabihin umiinit. Halimbawa, makikita natin dyan noong 200,000 years na ang nakalipas. Umabot sa positive 2 degrees Celsius, ibig sabihin mas mainit. Pag linya naman pababa, yung lumalamig, halimbawa noong 100,000 years, yung nakalipas, bumaba sa negative 6 degrees Celsius, ibig sabihin mas malamig. So, ang cycle nito, ang temperature ay paulit-ulit na umiinit at tumalamig at ito ay natural pattern. Year 10.1b naman o yung carbon dioxide concentration. So, ano ba ang pinapakita naman doon? Ito yung kung paano nagbago ang dami ng carbon dioxide sa hangin sa loob ng 400,000 years. So, ganun pa rin ang paano natin babasahin. Linya pataas, ibig sabihin dumadami ang carbon dioxide. Halimbawa, nung 200,000 years na ang nakalipas, umabot sa 280 parts per million. So, linya naman pababa, ito yung kumukonti yung carbon dioxide. Halimbawa naman, nung 100,000 years na taon na ang nakalipas, bumaba sa 180 parts per million. So, ibig sabihin, kumonti yung carbon dioxide niya. So, ang cycle nito, ang carbon dioxide level ay paulit-ulit din na tumataas at bumababa. So, isa din siyang natural pattern.
Pag-usapan naman natin ang temperature changes in the last 2,000 years. Historical temperature anomalies o mga pagbabago sa nakaraan. Ano ang anomalies? Ito ay ang mga irregularities o unusual na pangyayari sa temperature. Hindi kasi sapat ang figure 10.1a para ipakita ang mga detalye sa last 2,000 years, kaya kailangan nating tignan ng ibang ebidensya. Halimbawa nito ay ang medieval climate anomaly sa medieval warm period. So naganap between 900 at 1300 AD. Mas mainit ang panahon sa maraming parte ng mundo. Ang temperature ay 0.10 degrees Celsius to 0.20 degrees Celsius above the norm. So dahil dito, nagkaroon ng freezes of ice at ang mga Vikings ay nakapag-produce ng sapat na pagkain at nakapag-colonize ng Greenland. 2. The Little Ice Age. Pagkatapos ng warm period, sumunod naman ang Little Ice Age mula 1550 hanggang 1850 AD. Dito naman ay bumaba ang global temperature ng halos 1 degree Celsius. Maliit lang tignan pero malaki ang naging epekto. Ayon sa mga historical records, naranasan sa panahong ito ang matitinding taglamig, makakapal na snow at frost, lalo na sa North America at Europe. Ibig sabihin, kahit maliit lang na pagbaba ng temperatura, nagdulot ito ng malaking pagbabago sa panahon, agrikultura at pamumuhay ng mga tao. Dumako naman tayo sa Industrial Revolution. So pagkatapos nito, dumating ang Industrial Revolution noong bandang 750 AD na nagmarka ng simula ng Industrial Era. Sa panahong ito, maraming pagbabago sa lipunan at teknolohiya. Mas mabilis ang produksyon, mas marami ang pagkain, at mas maginhawa ang pamumuhay ng tao, lalo na sa Europe at United States. Pero may kapalit ito. Karamihan sa mga bagong teknolohiya ay gumagamit ng fossil fuels, gaya ng coal o uling, bilang pinagkukunan ng energy. At tuwing sinusunog ang fossil fuels, naglalabas ito ng carbon dioxide sa atmosphere. Simula noon, unti-unting tumaas ang level ng carbon dioxide sa hangin. At ito ang naging simula ng modern global climate change na nararanasan natin hanggang ngayon. So, in summary, medieval climate anomaly, bahagyang pag-init. So, mas mainit na nakapaglayag ang mga Vikings. Sa Little Ice Age naman, bahagyang paglamig. Mas malamig pero mas mahirap ang klima sa Europe at North America. Sa Industrial Era naman, mula 750 pataas, paggamit ng fossil fuels at pagtaas ng carbon dioxide, dito na nagsimula ang modern climate change. And kaya nga kahit maliit lang ang pagbabago sa temperature mula 0 degree Celsius o 1 degree Celsius pababa, malaki ang epekto nito sa ating mundo. At mula nang magsimula ang Industrial Era, mas mabilis na ang pagtaas ng temperature dahil sa gawa ng tao o human activities. Sana marami kayong natutunan sa aking ini-report. Yun lang po. Paalam.